Tila hindi na nga matapos-tapos ang kontrobersya sa di manoy malawakang dayaan noong 2004 at 2007 elections. Tanong tuloy ng ilan, meron pa bang kahihinatnan ang anumang planong investigasyon tungkol dito? Sa ilalim kasi ng batas, may tinatawag na prescription period kung hanggang kailan lang pwedeng maghabol ang isang nadaya di umano sa eleksyon. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, saan nga ba patungo yung mga paglutang na ginagawa ng mga testigo na nagsasabi na may dayaan noong 2004 and 2007 elections? Yan ngayon yung tanong na nagiging obvious na. No? At para sa isang grupo ay dapat maging maingat si Pangulong Aquino na balansehin yung interes ng pagsasarado ng isyu ng dayaan sa mga nakaraang eleksyon at yung namang pagbibigay hustisya sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. I am sorry. Ang makasaysayang paghingi ng sorry ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. The answers are yes or no? No! Okay. At ang mabilis na pagtanggi ni dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano na siya umano ang kausap ng dating Pangulo. Ilan lamang sa mga eksena sa pinakamalaking eskandalong yumanig sa Arroyo administration. Pero masasagot na nga kaya kung bakit nagsorry si Arroyo at kung nagsinungaling nga ba si Garci. Para sa ilan naming nakausap, mas maganda raw na ibaon na lamang sa limot kung nagkaroon nga ba ng di umano'y dayaan noong 2004 presidential at 2007 senatorial elections. Hindi na. Tapos na eh. I mean, lalo lang gugulo eh. Pero may ilan namang gusto pa ring ungkatin ang katotohanan. O para give justice naman dun sa mga nadaya sa election. Tsaka I think naman na parang we have the right to know kung ano talaga yung nangyari. Nabuhay ulit ang isyu ng umano'y dayaan sa eleksyon nang lumutang si dating Maguindanao Provincial Election Supervisor Lintang Bedol at sa deklarasyon rin ni suspendidong Armed Governor Saldi Ampatuan. Ano nga ba ang dapat gawin para matunton ang katotohanan? May kabuluhan nga ba ang paglutang ng mga testigo nagsasabing nagkaroon ng dayaan? Well, ano ba yung purpose ng the whole exercise? Ano? Gusto mo bang maparusahan yung mga nagkasala, yung mga nandaya, yung mga gumawa ng anomalya sa eleksyon, or gusto mo lang iset yung record straight? Siguro, ibig sabihin nila, gusto nilang i-correct yung history. Para sa election lawyer na si Atty. Louie Guia, kung ang 2007 senatorial election sa pag-uusapan, pwede pang habulin at kasuhan ng mga sangkot sa umano'y dayaan noon. Hindi pa raw kasi tapos ang prescription period na 5 taon para makapaghain ng electoral protest. Pero, mas komplikado kung ang 2004 presidential elections na raw ang pag-uusapan. 7 taon na kasi ang nakakalipas, kaya malinaw raw na wala ng habol sa mga sibilyan na maaaring sangkot sa sinasabing dayaan noon dahil tapos na ang 5-year prescription period. Pero hindi malinaw kung saklaw nito si dating Pangulong Gloria Arroyo. Sinabi kahapon ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na hindi maaaring kasuhan si Arroyo nung Pangulo pa siya dahil sa immunity nito. Kaya dapat ay tumakbo lamang ang prescription period pagbaba niya sa pwesto noong June 30, 2010. Dahil sa kanyang immunity bilang Pangulo, hindi tumakbo yung prescriptive period while immune siya from suit. So, yun yung teorya. And that has not been tested yet. Wala pa naman kasing nakakasuhan na presidente or na umakyat yung issue sa Supreme Court para magkaroon ng interpretation. So, interesting. It's an interesting view. Ang grupong Center for People Empowerment and Governance o CENPEG pabor sa pagsasarado ng issue ng dayaan sa eleksyon. Pero dapat daw ay maging maingat si Pangulong Noynoy Aquino sa harap ng mga balitang ang paglutang ni Ampatuan at Bedol ay may kapalit na ilang pabor. How can President Aquino say that the government is behind the pursuit of justice and truth in the Maguindanao Massacre, and at the same time reduce its impact and minimize its impact by entering into some kind of political deal? Pagka hinalo mo yan, definitely you cannot rule out the possibility of political compromise. And in any political compromise, justice is the victim. Sa harap ng kontrobersiya na nanatiling mailap ang dating Pangulo. Sa isang restaurant sa Malate, Maynila, nakita ng GMA News si Arroyo kasalo sa pananghalian ang ilang piling kaibigan kanina. Tumanggi siya magbigay ng pahayag, pero ang kaalyado niya si dating Justice Secretary Raul Gonzales lumabas para sagutin ang pahayag kahapon ni COMELEC Chairman Brillantes na si Fernando Poe Jr. umano ang tunay na nanalo ng 2004 elections. He was the lawyer of FPJ, so that is expected na biased siya. But he should not make this pronouncement. I think that's unbecoming for him to prejudge at this point in time. He is COMELEC. They might be the one to
handle the investigation. So how can he be neutral here already? Jessica, ayon dito kay Attorney Guia, no, dalawa yung nakikita niya na posibleng tahakin nitong mga efforts na ito na magpalutang ng mga testigo. Una ay pwede daw maghain ng reklamo ang COMELEC mismo, motu proprio, on its own, tungkol sa mga naging bahagi noong 2004 elections. Kasi hindi maliwanag sa ngayon, walang jurisprudence doon sa aspeto na pwede bang kasuhan, kailan tumatakbo yung prescription period. So pwedeng they can raise it to the Supreme Court. Ang ikalawa ay magkaroon ng fact-finding commission, pero medyo magiging matagal daw yan dahil ang gagawin dyan ay bubusisiin lahat ng mga election returns at saka certificates of canvass. Jessica? Okay, pero Joseph, parang naalala ko na sinabi ni Chairman Brillantes ng COMELEC that he is going to question yung prescription period for the 2004 presidential elections. That is one direction na nakikita ni Attorney Guia na pwedeng puntahan, no, para naman may mangyari dito sa paglutang ng mga testigo na nagsasabi na may dayaan nga noong 2004 and 2007 elections. So it's interesting to watch out for kasi wala pa tayong jurisprudence. Siguro hindi naisip noong ating mga lawmakers nung nag-draft sila ng Omnibus Election Code na maaaring mangyari na ang presidente ay akusahan ng pandaraya sa eleksyon. Okay, but doesn't that tell you something given our history of electoral fraud, no? Wala pang jurisprudence o batas na pwedeng ruling na pwedeng pagbasehan ng mga magiging ruling sa iba pang mga kaso. But there's always a first time. Okay. Maraming salamat, Joseph Morong.